Mapagpalang araw, kaibigan. Alam nyo sa relihiyon, lahat ng mga tao po ngayon gumagamit ng sari-saring Biblia. Ano? Nagsisirahan sa pamamagitan ng mga saring-saring Biblia. Ayun, ako mahilig din ako manood sa religion sa YouTube. Lalo na sa YouTube po, marami mga debate, mga paligsahan ng talino, kung ano man yan. Kaya ako nalalaman ko po yung mga aral nila. Kasi nga po, mahilig akong manood. Sila, kung minsan sa kanilang ginagawa, nabubulgar sila. Oh, hindi lang nabubulgar, nagmumura pa. Pinagmamalaki nila yung simbahan nila. Nagmumura naman. Oh, yung kabilang simbahan, ang sabi niya, palamura ito. Ituturo nila yung leader na nagmumura. Yung pala, meron din silang nagmumura sa kanila. Nakasali pa sa politika. Oh. Ito yung flavor of the day na naalala niyo yung kapang pinalabas po sa TRICOM ng Quad Committee ng 19th Congress. Si Marcoleta, isang iglesia ni Cristo yan. Sa gift party list. Ang nakabangga niya po, si Commodore J. Tariela. Sa, bali, ano na yung Commodore na yan, general na sa sundalo. Isipin niyo po, ang sabi ni Tariela, ni Commodore Tariela, o General Tariela, J. Tariela, tinawag mo ko. Tinawagan siya, pagkatapos sinabihan siyang gago. Oh. Isipin mo. Oh. Si Soriano, pinupuna nila, kasi talagang nagmumura si Soriano. Sila rin pala, naturingang pang-abogado, nagmumura din pala. Oh. Na-interview si Marcoleta sa ibang channel. Yun ang binanggit yung salitang Jiho. Yan, flavor of the day. Ngayon si Marcoleta, isang INC. Yan po ang sinasabi ko sa inyo eh. Mapapuna kayo sa iba. Yung pala, yung pinupuna ninyo, meron din pala kayo ang masakit abogado pa. At kongresista pa ng party list. Itong INC, mahilig po muna naman sa ibang reliyon din yan. Lalo na yung Katoliko, kung banata nila. Kaya yung Katoliko ngayon, magpaw na rin. Ngayon po, nanonood po ako dito sa YouTube. Pinanonood ko yung Mr. Curious Catholic. Ayan. 5:47 views, 46 minutes ago, sabi niya, no? Ang kanilang title, Allah, isang antikristo sinira ang altar sa Basilica. Alamin kung bakit. Ayan. Meron lang po akong napansin dito. Nanonood ako eh. Ngayon, si Wendell po siyang nagsasalita rito. Ito, yan ko para akala nyo. Ito po si Wendell. Ayan.
Ayan yung programa, Mr. Curious Catholic. Ayan, ano? Yan. Meron po akong napansin sa kanyang binasa. Ito ha. Kaya bigla kong, yan. Lalakasan natin. Para kayo pong mag-judge dito, ano? Napuna ko lang ito. Kayo mag-judge. To all the beloved of God in Ayan. Rome, called to be holy. Grace to you and peace from God our Father and Lord Jesus Christ. First, I give Okay, babasahin ko muna yung binabasa niya. Ha? Ito. Roma chapter 1 verse 7 and 8. New American Bible. Yan ha. Hindi Katolikong Bible yan. Binabasa niya. Hindi Katolikong Bible. Pero bakit ginagamit niya yan? Samantalang Katoliko sila. Anong nakalagay? To hold the beloved of God in Rome. Called to be holy. Grace to you and peace from God our Father and Lord Jesus Christ. 8. First, I give thanks to my God through Jesus Christ for all of you because your faith is heralded throughout the world. Yan. Yung sinasabi niya po dito ang throughout the world is sinasabi niya Katoliko yan. thanks to my God, Lord Jesus Christ, for all of you, because your faith is heralded throughout the world. So, klaro ang sabi ni San Pablo dyan. Roma, Kapitulo 1, versikulo 7-8. Tinutukoy dyan ang Santa Iglesia, ang Iglesia sa Roma, na ang pananampalataya ay magiging bantog, magiging kilala, magiging tanyag sa buong mundo. Ang tanong, saan ito natupad? Hindi ba? Walang iba kundi sa iglesyang nasa sa Roma, kundi sa iglesyang nasa Vatican na pinagtutulong-tulungan sa ating mga mahal na kapatid sa iba yung pananampalataya. At kahit na sa mga miyembro ng Satanic Church, no? At ang ating Panginoong Hesus mismo nagsabi na ang kanyang bahay, nakasulat na ang kanyang bahay ay ang kanyang templo, bahay, Kita nyo? Gusto ko lang makita ninyo yung sinabi ni tagapagsalita nila, no? Ngayon, may Biblia akong magandang balita, Catholic edition. Ayan. Pinamimigay ng simbahang Katoliko sa mga preso. Galing sa preso ito, sa Manila City Jail. Okay? Magandang balita, Catholic edition. Hindi paninira ito Gusto ko lang, meron ako ipakikita sa inyo dito na nakita ko. Ito. Hilang. Nihil obstat. Reverend Father Gerardo R. Taplador, Censor Deputados, Imprimatur, Mos Reverend Arturo M. Bastes, SBD, DD, Bishop of Sorsogon, Chairman Episcopal Commission for the Biblical Apostolate. So, silang namimigay nito, kaya meron siyang Catholic edition. Yan. Basahin ko yung Roma sa Tagalog. 1:7-8 na tinutukoy doon sa paliwanag ni anong pangalan kasi nito?
Yan daw yung simbahang Katoliko nasa Roma. Sabi niya, sinabi ni Apostol Pablo. So maliwanag, ang nag-aral sa Roma, si Pablo. Paano naging, sige, totoo ba nakarating ng Roma si Pablo? Sa gawa. Ito. Chapter 28 ng gawa. Sa 18 at 16. Pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinahintulotang manirahan sa isang bahay kasama ang isang kawal na nagbabantay sa kanya. So maliwanag ang nakarating ng Roma si Pablo. Kaya yung sulat sa Roma ay si Pablo. Sabi nung tagapagsalita ng Mr. Curious Catholic, ito madalas makabangga ng mga iba simbahan ito kapag pinapanood ko siya. Yan. Si Lucky Buloy, kanya, si Iglesia ni Cristo, yan, kabanggahan niya yan. Datindahan, si Suryer. Ayan. Si ano kasi pangalan, maalala ko mamaya, sasabihin ko sa inyo kung sino siya. Okay. So maliwanag ang nakarating na Roma si Pablo. Ano po? Sa 23, kaya't nagtakda sila ng araw, maraming ang pumupunta sa tinitira ni Pablo. Pagsapit ng araw na yaon, magapos siyang nagpapaliwanag sa kanila at pinapatutuho tungkol sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kasulatan ni Moises at ng mga sinulat ng mga propeta. Sinikap niyang ikayati sila tungkol kay Jesus. Sa verse 30, nanirahan si Pablo sa Roma ng 2 taon sa bahay na kanyang inuupa na tinatanggap niyang lahat ng pumupunta sa kanya. Siya'y buhong tapang at nagpahayag at malayang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Jesucristo. So tama si yung tagapagsalita. Sabi ni Pablo, sabi niya. Kasi si Pablo naman po talaga ang nakarating sa bansang Roma at siya yung nangaral. 2 taon. Ano mo? Ngayon, meron akong gustong mapunan nyo rito. Hindi ba sinasabi nila ang unang Santo Papa, si Jesus? Si Jesus. At ang kapalit ni Jesus, nang si Jesus ay umakyat na sa langit, ay si Pedro. Tandaan nyo, si Pedro po ay Udyo. At si Pedro po, hindi nangaral sa Roma. Wala kayong mababasa sa sulat ni Apostol Pedro, sa gawa at saka doon sa epistola niya, unang Pedro, pangalawang Pedro, wala kayong mababasa na si Pedro ay nakarating ng Roma at nangaral. Ngayon, paano siya naging unang Santo Papa? Kung maliwanag po si Pablo na nangaral, sabi niya So, yung sulat ni Pablo, basahin nga natin. Yan. Yung binabasa niya kanina, yung na salin ng Biblia, hindi Katoliko yun. Pero yung na ginagamit niya, upang yung nakikinig sa kanya, gusto niya patunayan na, throughout the world. Yan daw, narinig yung sabi niya.
na tinutukoy yung simbahan sa Roma. Ano yun? Roman Catholic Church. Pero ang ginamit niya, hindi Biblia. Hindi ko lang po alam, ano? Alam ko ganong klaseng Biblia. Pero hindi ako naniniwalang Katoliko yun eh. Ewan ko lang, correct me if I'm wrong. Yung NAP na Bible, na translation, ano po? Okay. Kaya meron kayong makikita rito sa siya mismo eh. Para niyang binita ka sa alig eh. O basahin ko sa Tagalog, English yun. Roma 1:7-8. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Yesukristo. 8. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Yesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya, balitang balita sa buong daigdig. Anong nakalagay? Talagang meron konting yung daya yung sa kanya eh. So, balikan natin yung 8 Ano nakalagay? Yung sa dulo na lang para magkaintindihan tayo. Sa 8, Ito. Sapagkat ang inyong pananampalataya, tinutukoy niya yung mga taga-Roma, yung napangaralan ni Pablo. Ano sabi niya? Sapagkat sa inyo, ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Yung pananampalataya pala ng taga-Roma na pinangaralan ni Pablo. Si Apostol Pablo, apostol ni Jesus. At inasay siyang mangaral sa mga entil. Ang Roma po ay kahentilan. Hindi po mga Hudyo. Kaya si Pedro, hindi po nakarating ng Roma. Kasi Hudyo siya. Bagamat si Pablo Hudyo, pero inasay ni Jesus sa entil. Kaya nakarating siya ng Roma at ang bansang Roma ay kahentilan po, hindi Hudyo. Sa Mateo chapter 10, kung mababasa ninyo doon, yun ay inutusan ni Jesus si sila Pedro pumunta sa mga kapwa nila mga Hudyo. Sila Pedro sa Hudyo. Si Pablo, hinasay ni Jesus sa mga hentil. Pilipino ay hentil. Basang Roma ay hentil. So kung ito nagmula ang simbang Katoliko, hentil sila. Paano naging Santo Papa itong si Pedro? Wala pong personalan pwede kayong mag-comment. Paano naging Santo Papa yon? Si Pedro. At saka walang pinangaral si Pedro sa Roma. Hindi siya nakarating na Roma. Tingnan natin yung assignment nila Pedro. Chapter 10. Mateo 10:1. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad. Yun, 12, yun sila Pedro. Binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito, sa 2, ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una, si Simon. Ito po si Simon. Si Pedro ito, tinatawag ding Pedro. Si Andres, na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo. 3, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo, na maniningil ng buwis. Si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo. 4, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil.
O yung Roma, hentil po yun. O sa linman bayan ng mga Samaritano. 6. Sa halip hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Dinala po sila, inasay sila ni Jesus, sila Pedro, yung 12, sa Israel, kapwa nila Hudyo. Bagamat si Pablo po, Hudyo talaga yan, lahi ng Benamita, 12 tribes of Israel, pero doon siya inasay na mga hentil. Gawa. Para wala po tayong, ginagamit ko ngayong Biblia, si Katoliko. Nalunod kasi ako sa kanya eh. Yung na-intriga ko, yung isang antikristo, sinira ang altar sa basilika. Yung una nila, pinakikita talaga yung sinisira yung altar. Na-intriga lang. Labas mo yung Pero sa kanyang pagsasalita, meron akong napasin eh. Ito po, Gawa 26, 17. Sabi ni, simulan natin 16. O 15. Simulan na natin sa 12 para makumpleto. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damascus, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pari. 13. Nang katangalian tapat, abang kami naglalakbay, nakita ko Haring Agripa. Yan. Ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoo, nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. Ayan Sa 14, kaming lahat ay natumba sa lupa at nakarinig ko ang isang tinig nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uhusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong iyan para mo sinisipa ang matulis na bagay. Kasi tinanong ko, sino po kayo? Panginoon, at kanya sinabi, ako'y si Jesus na iyong inuusig. 16, tumayo ka. Nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipagkikita ko pa sa iyo. 17. Ito na. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong mga Hudyo. Kaya hindi sa mga hentil kung saan kita isusugo. Kaya nakarating na Roma ito si Pablo kasi nga sa hentil siya naka-assign. At sila Pedro naman sa mga kapwa nila Hudyo na Israelita. 18, imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang makasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Ayun. So maliwanag Kaya si Pablo nakarating na Roma kasi inasay siya ni Jesus bagamat siya Hudyo, kasama sa 12 lahi, 12 tribes of Israel, pero ang kanyang assignment sa mga hentil. Kaya ang bansang Roma, hentil. Kaya sinasabi niyang yung 1, 7 at 8 ng Roma, ang tinutukoy niya, mananampalataya na pinangaralan ni Pablo. Hindi yung walang sinabi si Pablo doon na Katoliko. Nangaral siya. Pero wala siya sinabing Katoliko. Itong si Windel pala, yung nagsasalita. Paano ngayon? Pulis siya eh. At tinutukoy daw, narinig nyo naman siguro sinabi niya, tinutukoy daw ni Pablo yung simbahang Katoliko na nagmula sa Roma.
Ako, wala po akong Catholic edition dito. Ano sabi ni Pablo? Yung kanya napangaralan sa bansang Roma, naging bantog. Basahin ko na. Basahin natin muli. Para So, si Pablo po nakarating ng Roma at nangaral doon. At yung kanilang pananampalataya ay ano sabi ni Pablo? Ito, sa 1:7 ng Roma. Sa inyong lahat na nasa Roma. Siya kasi nangaral. Alam niyo, dito, pag Iglesia ni Cristo pinag-uusapan, at sabi ng Iglesia ni Cristo, natatag ninyo mga Felix Manalo Isagon. Roma 16:16, inaangkin din nila yon. Yung sinabing Iglesia ni Cristo, mga Iglesia ni Cristo, sila raw yun. Di kung kung susundin mo itong Katoliko, si Mr. Curious Katoliko, si ano pangalan to? Nakakalimutan ko lalabas sila at saka Iglesia ni Cristo. Ba't sila nag-ahaway? At sapagkat ang ginagamit ng Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumao Felix Manalo, Isagon. Ang totoong apelyido ni Felix Manalo, Isagon. Yung Manalo sa nanay niya, yung Isagon sa tatay niya. Kung inaangkin nila yon, inaangkin din ng Roma, ng Katoliko. Di ba? Nakukuha nyo na bang ibig sabihin? Magka-partner pala sila. Pero yung ito kay Manalo, binabanatan si Katoliko. Kaya kayo si Katoliko pumipiglas-piglas na. Yung pala, sagandikit pala sila. Wala mong personalan dito Sa kakapanood ko lang, napanood ko kasi kaya bigla akong gumawa ng ganito. Tuloy natin. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumasa inyo nawa pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Yesukristo. 8. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Yesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya, kanino galing yung pananampalataya nila? Sa aral ni Pablo. Katolik ba si Pablo? Hindi po Katoliko si Pablo. Paano ngayon? Paano ngayon yan? Hinahangkin nila ito. Yun daw simbahang Katoliko tinutukoy dito. Wala pong binanggit si Pablo simbahang Katoliko. Mananampalataya sa Roma. Itong nagsasalita po ito si pangalan to? Tingnan niyo po Kung hindi mo siya susuriin, nandun yung pandaraya niya. Kanina pa nandadaya ito Sinusundan ko yung Biblia niya, nagbubukas ako ng Biblia. Wala yun. Gumamit siya King James Version 16:11, meron akong ganon. Yun nilagay niya, tsaka binasa ko magkaiba. Kanina pa, napapasin ko, kaya po naggumawa ako ng video ganito. Bakit mo yung orange? Sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Yan. Anong pananampalataya nila? Nakuha po kay Pablo. Kasi sa Roma, 10:17, nangaral si Pablo sa Roma.
Ano sabi ni Pablo? Ito. 10:17. Kaya pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ang pinangaral niya si Kristo kasi sabi ni Kristo, magpatutuho ka sa mga hentil, yung pinakita ko sa iyo at ipakikita ko sa iyo, sabi niya. Sa Gawa 26:18. Kaya nangaral siya, pinangaral niya si Jesus sa Roma. At nung sumampalataya sila, naging bantog sa buong daigdig. Pero hindi sinabi na ang pinangaral niya simbahang Katoliko. Itong tagapagsalita ng Katoliko dito sa Mr. Curious Catholic. Nanloloko rin ito eh. Ito. Catholic edition, Alam nyo, walang sakitan ng damdamin. Biblical lang. Sige, dito na lamang po, ang ating munting video. Nawa, meron kayong natutunan. Sa Biblia, hindi sa akin, sa Biblia. Ano po? like. Share na share. Kayo mga nasharean, mag-share kayo. Mag-share kayo. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nawadat na kayo ng video nito na nasa maayos na kalagayan. God bless us all. Bye-bye!